Kasi nakikita natin na gusto ng person mo na magsimula ng new life with you, kaya nga lumabas dito yung engagement energy, mga kapiksi. Pero nakikita rin natin na parang nag-uurong-sulong yung person mo. Ngayon, kung kayo ay magkasama na guys, wala namang problema dito kasi magkasama na kayo. Pero kung in case na hindi pa kayo magkasama sa isang bahay, ganyan, boyfriend, girlfriend pa lang, nakikita natin na parang kaya merong resistant na energy dito. Kasi pwedeng may nag-suggest na, let's say for example, baka ikaw yung nag-suggest sa kanya na magsama na kayo or something, or baka tinatanong mo siya, kailan ganyan. Pero nagiging hesitant. Nandun yung resistance, mga kapiksi. Hello guys, hello Virgo. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa iyo. So titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, mga kapiksi. Baka nandun yung energy nyo, guys. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga energy surrounding your situation or relationship. Meron tayong grounding energy. Meron din tayong not today. And meron din tayong engagement ring. So, ito guys, these are all positive energies. Itong not today na energy na to, nakaka-contribute ito guys para magkaroon kayo ng stable na relationship. Kasi for some of you guys, you are trying to develop a stable and secure relationship with your partner or specific person. And para ma-establish ito, sometimes kailangan to na magkaroon ng boundaries. Okay? Kumbaga parang dapat merong boundaries, merong limitation kung ano yung pwede nyong i-tolerate dun sa relationship and kung ano yung mga hindi nyo pwedeng i-tolerate dun sa relationship. Kasi syempre, di ba, lahat ng labis ay masama, lahat ng kulang masama din. So, dapat balance, mga kapiksi. So, yung iba sa nyo, feeling ko, ginagawa nyo yun, pwedeng ano din guys, no, parang feeling ko yung iba sa inyo, parang natuto din kayo dun sa mga past experiences nyo dun sa inyong mga relationship, kaya parang iniiwasan nyo na yung mga bagay na nakakasama dun sa yung sa tingin nyo na makakasama dun sa relationship nyo, mga kapiksi. Okay? And sabi ko nga guys, you're trying to establish a more stable and more secure na relationship with your partner or specific person, and yung iba parang nagle-level up pa yung relasyon. So, kung hindi pa kayo magkasama ng inyong person guys, pwedeng nagpaplano na kayo, pwedeng nandun na kayo sa stage, sa planning stage ng person mo na magsama, mag-engage, or magpakasal in the future, mga kapiksi. Okay? That's why you're trying to establish yung safe and secure na relationship by putting boundaries dun sa mga dapat na hindi tinotolerate dun sa relationship, which I think is a good idea para hindi kayo abusuhin ng person nyo, and likewise kayo din hindi nyo rin sila abusuhin, diba? So, yeah. Comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga energies na yan. Ito naman guys, yung mga emosyon na nakapaloob sa relasyon nyo. So, pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman ng person nyo, and pwede ring nararamdaman nyo parehas guys. So, meron ditong resistant, merong grief, mga kapiksi. So, these are all negative energies. Meron ding lonely. So, ito guys, lahat ito puro negative energy. So, kahit na sabihin natin na you're trying to establish a secure
and stable relationship. Pero merong nagre-resist dito, no? Parang may tumututol dun sa ganyang klaseng agreement or what, mga kapiksi. Pwedeng tumututol siya, pwedeng tumututol ka, mga kapiksi. Pero etong resistant na to, parang hindi kayo masyadong nag-agree sa, I don't know, mga terms nyo or conditions, ganyan. And with this grief, etong grief and lonely, parehas to. Mas malalim lang yung grief, mga kapiksi. Pero you grieve when you lose something, di ba? Nagluluksa kayo pagka may nawawala sa inyo, which brings loneliness sa emotions nyo. So, I'm not sure kung ano yung nawala sa inyo, mga kapiksi, pero meron kayong ganitong klase na emosyon na nararamdaman. Again, it's either you or your person yung nakakaramdam na to. Pero, yeah, titingnan natin kapag binasa natin yung spread, mga kapiksi. But as far as emotions are concerned, ito yung mga nakikita natin na lumabas sa spread nyo. Again, pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman ng person nyo, guys. So, tingnan natin, guys, dito sa spread na to kung ano yung nararamdaman ng person mo. So, shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo, guys. Magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan, mga kapiksi. And ngayong May, no, meron tayong promo. Pwede kayo mamili, guys, kung gusto nyo ng 1 free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount. Until May 30 yan, mga kapiksi. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career. Pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, eto, guys, Virgo, kayo ay represent ng Queen of Pens sa ating spread. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you, pwedeng yan yung mga zodiac signs ng person nyo or baka may ganyan sila sa kanilang natal chart, mga kapiksi. These are positive and negative, actually half-half, no? Kasi nakikita natin na gusto ng person mo na magsimula ng new life with you, kaya nga lumabas dito yung engagement energy, mga kapiksi. Pero nakikita rin natin na parang nag-uurong sulong yung person mo. Ngayon, kung kayo ay magkasama na, guys, wala namang problema dito kasi magkasama na kayo. Pero kung in case na hindi pa kayo magkasama sa isang bahay, ganyan, boyfriend, girlfriend pa lang, nakikita natin na parang kaya merong resistant na energy dito. Kasi pwedeng may nagsuggest na, let's say for example, baka ikaw yung nagsuggest sa kanya na magsama na kayo or something, or baka tinatanong mo siya, kailan ganyan. Pero nagiging hesitant. Nandun yung resistance, mga kapiksi. Or pwedeng siya rin yung nagsabi sa'yo because your person loves you, guys. Definitely gustong makasama gusto kang makasama ng person mo. Pero nandun yung hesitation sa kanya. Pwedeng siya yung nagsabi sa'yo na tara, magpakasal na tayo, magsama na tayo, ganyan. Pero habang tumatagal, parang nagdadalawang isip itong person mo. Nag-uurong sulong siya sa gusto niya. And not because ayaw niya sa'yo or nagkaroon siya ng change of heart, pero parang takot sa commitment itong person mo. Takot siya na mapasubo sa bagay. In short, parang hindi pa siya ready.
Okay? Parang meron siyang hindi pa ready, parang gusto niya pang establish yung buhay niya. Itong grounding na to, mga kapiksi, pwedeng establish yung sarili niya, yung gustong mangyari, hindi yung pwedeng sa relationship niyo din, pero parang priority din niya yung sarili niya, na gusto niya munang establish yung sarili niya bago pumasok sa isang commitment with you. Kasi syempre guys, diba, pag nagsama na kayo, kahit na hindi pa kayo kasal, mag-asawa na rin yung turing di ba, sa inyo, mga kapiksi. Kulang siya ng basbas, syempre, at saka ng kasulatan, di ba? Pero if you are living in together as a couple, parang mag-asawa na rin kayo, kung titingnan, mga kapiksi. So parang doon siya parang naisip niya, kaya ko ba, mapapanindigan ko ba, ganyan. So pero dun naman sa mga, let's say for example, mag-jowa na, ganyan, wala namang problema kung kung mag-asawa na kayo talaga nagsasama. Ang nakikita lang natin dito is parang yung person mo, nagkakaroon kayo ng conflict sa kanya, pero committed naman siya sa iyo. Kumbaga parang, pag sinabing committed, tali pa rin siya sa iyo. And willing pa rin siyang magpatali sa inyo. Okay? Although may mga conflict, no, ito yung hindi natin alam kung bakit may lumalabas na loneliness energy, kasi lumabas din siya ngayon, guys. So nalulungkot yung person mo for some reason. I'm sensing na itong loneliness na to ay sa kanya. So parang may hinahanap siya or meron siyang kalungkutan na nararamdaman deep inside. Merong nagpapasakit ng ulo sa kanya, mga kapiksi. So maaaring merong pinagdadaan ng personal itong person mo, or parang feeling ko meron pa siyang mga gustong gawin. Ayun. So one of the reasons kung ba't lonely siya is because parang kapag ka nasa isang committed relationship ka na, very limited na. Kaya nga may boundaries na lumabas na energy kanina, 'di ba? Limited na yung pwede niyang gawin. Kahit na hindi mo siya binabawalan, siya mismo nagbabawal sa sarili niya na naku, may asawa na ako, hindi na ako pwedeng uminom sa labas, hindi na ako pwedeng magpamadaling araw, ganyan. Which is parang sa kanya, okay lang naman, but then again, parang sayang yung fun, lalo na kung nasanay siya sa ganong klaseng pamumuhay na mabarkada, mainom, malabas, extrovert feels, extrovert vibes, na parang nasa paligid mo lahat, 'di ba? So yun yung parang feeling ko nasasayangan yung person mo, kasi parang nililimatahan niya. So parang deep inside medyo malungkot siya, pero masaya naman siya dun sa relationship niyo, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Virgo, if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa mga messages na to. Ito yung ating mga relationship subliminal, guys. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.